Nag-decide kami ng brother ko na magstay sa isang Hong Kong hotel malapit sa mall. At may pros and cons yun. Hi, my name is Chaps. Welcome to my mini vlogs. Nagstay kami sa Royal Plaza Hotel, which is beside Moco Mall at Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Para siyang Shangri-La na mas maliit, so para siyang podium. Kung tutuusin yung dating Japs would be very happy to be in this mall. Andito kaya yung mga favorite brands niya, Chanel, Dior, Coach, and so much more. Kaso mas bet ko ngayon mag-ipon ng memories kaysa gamit. Remember yung kwento ko na nasigawan kami kasi nagpapapicture kami sa may tabi ng plane? Dahil doon na-trauma ako at hindi na ako nagpa-picture sa mall na to. Yung mga tao dito sobrang busy nila. Ayaw nila ng kumpul-kumpulan, mabilis sila maglakad. And at the same time, malimit akong makakita ng local na talagang taking their time walking and shopping. Madalas nagmamadali silang lahat. Malaki yung mall. Meron silang park, playground, 7-Eleven, and connected MTR station which is Mongkok. Maliit lang siya so madaling kabisatuhin yung mall pero medyo nahirapan din kami kasi parang magkakamukha lahat ng stores. Hate din nila yung nagkukumpul-kumpulan kayo sa pila. So ang nangyayari, si Hobby yung may hawak ng lahat ng octopus cards namin. Siya yung naglulusot habang isa-isa kaming pumapasok. May stroller yung pamangkin kong baby. So iba yung dinadaanan nilang side pero sobrang convenient talaga dito sa Hong Kong. Every time sasakay kami ng train, sobrang excited and happy ng mga bata. Plus, ang best part talaga dito sa Hong Kong is walang manyak. Kung meron man, parang hindi pa ata local. So, isa yan sa mga advantages of staying at Royal Plaza Hotel beside Moco Mall. Isa sa mga hindi ko nagustuhang disadvantage is the fact na ang mamahal pala ng restaurants nila. Hanap kami ng hanap ng Food Opera, which is a food court at Moco Mall, at closed sila. Yun pa naman sana ang reason kung bakit kami nagstay sa Royal Plaza Hotel knowing na maraming food options at Moco Mall. Lunchtime na nung nakarating kami sa Moco Mall kaya ang daming tao. Sabi nga sa reviews, pag lunchtime ka nakarating ng Moco Mall, mahihirapan ka na makahanap ng kainan. And so, nagpunta kami from one restaurant to another. Dalawa lang ang sitwasyon. Either sobrang mahal or sobrang puno. Nakita namin yung Pizza Express at pumasok na kami kasi maliban sa gutom na yung mom ko, wala sila masyadong pila at kahit papaano hindi naman ganun kamahal kumpara sa iba. Pamilyar kami sa pagkain nila dahil nakakain na kami rito at least 2 to 3 times at Uptown Mall. Ang hirap mag-order pero talagang gutom na kami and my mom is so generous naman to buy food for everyone. Hindi kami tiwala sa tap water ng Hong Kong kaya bumili kami ng sparkling and chilled water na sabi nila ay unlimited naman daw. Pero grabe, 30 minutes bago nila i-refill. May mga set din kaming binili pero ang daming upgrade na kailangan bayaran na hindi namin alam na may extra fee pala. Dahil nga hindi kami magbabayad, hindi nagsasalita ang mga anak at asawa ko kung gutom pa sila. Kaya kinakapa ko na lang yung mga face reactions nila kung feeling ko hindi pa enough yung food. Marami nga palang Pinoy dito, lalo na sa mga nagluluto. Kung hindi man Pinoy, marunong silang magtagalog. At madalas sa kanila na kami humihingi ng tulong. Pero sobrang busy pa rin, hindi pa rin kami maasikaso. Around 15,000 pesos inabot yung bill namin and I'm very grateful to my mom for making sure na lahat kami ay busog talaga. Nawala ng in-room dining ang Royal Plaza Hotel when we stayed there kaya no choice kami for day 2 naghanap kami na makakainan na at least mas mura which is KFC. Uunahan ko na kayo, mas masarap yung chicken natin. Yung kanilang rice ay laging may toppings kaya nakakairita. And yung kanilang gravy is very bland. Tapos yung fries nila, parang regular fries lang ng Jollibee. Culture shock sa nanay ko kasi hindi sila nagsuserve dito. Hindi ka nila naiintindihan at kailangan you get things on your own. Self-service, ika nga. Tissue, pahirapan makakuha. Water, walang available. Puro Pepsi. Kahit kutsara tinidor, minsan kulang. Buti na lang malalaki ang chicken at masarap ang egg tart nila. Pero yung mga rice na may toppings, alat. May mga nakasama rin kaming Pinoy dito, 2 klase. Isa na tinulungan kaming magkatabi sa iisang table, maraming salamat. At ang pangalawa ay inaalipusta kami kasi nga yung mom ko nanghihingi ng tissue from the staff which is dapat nga ikaw ang lumapit doon kasi nga self-service. Ang daming natirang food sa in-order ng mom ko kaya for day 3, yun na din ang kinain ng mom, brother, and sister-in-law ko sa rooms nila.
Hindi kami bakunado, so hindi kami pwedeng kumain ng pagkain hindi nainit. Kaya naman for day 3, Starbucks to the rescue for breakfast. Minade sure namin na makarating kami ng Starbucks before 12 and true enough, konti nga ang tao. Unang gastos namin ito using our debit card, so we make sure na sulit at mo-order namin yung mga pagkain na wala sa Pinas. Bakit kami nag-debit card? Kasi mas mura. Kung ano lang yung chinarge sa'yo at ano ang exchange rate that day, yun lang ang isisingil sa'yo. Pero sa credit card, may forex rate pa. At this point, very chill lang kami at na-enjoy namin yung pagkain kasi okay yung kanilang customer service at na marunong sila ng konting English. Maganda rin yung kanilang lighting and very comfortable yung kanilang chairs. Malapit din sa CR yung location ng Starbucks. Maidagdag ko na rin pala na Hong Kong gave us $100 each, so I believe 8 kaming meron. Nung kinailangan ng brother ko ng cellphone, pumunta lang siya sa isang store sa Moco Mall at ginamit niya yung kanyang 400 Hong Kong dollars to redeem or buy a cellphone. Of course, kinailangan niya rin magdagdag ng a few $100, but at least it's very helpful para makatipid kami. FYI lang din na may tendency magkaroon ng miscommunication at paiba-iba yung sinasabi nila, plus hindi mo pwedeng gamitin lahat ng Hong Kong dollars mo in one store. Isa rin palang pangit sa Mocha Mall is that limited yung kanilang internet access, maximum of 1 hour lang yata. And so minsan pag kailangan namin mag-usap na magkapatid, hindi namin makausap ang isa't isa kasi wala na pala kaming internet. Masarap yung food nila at nakakabusog pero feeling ko mas masarap pa rin yung food natin. In-order talaga namin lahat ng stuffed bread and mabibigat na pagkain to make sure na mabubusog kami. Masarap sana tong lasagna nila kaso lang nagtae ako and at the same time ba't sunog? Pero hindi naman ganun kainit yung iba nilang pastries. Hindi kami nag-order ng kanilang kape knowing na baka sumakit ang tiyan namin and true enough nga medyo sumakit ng konti ang tiyan ng kapatid ko. But so far, happy naman yung experience. Inabot na almost 3,500 ang bill. Ang pinakamahal, water. Umabot ng 1,100 yung water namin. As much as we can, iniiwasan namin yung tap water nila kasi nga hindi ganun kalakas ang sikmura namin. Pero happy ako kasi nakatikim na ako ng Evian. Sa dami ng bottled water na natikman ko, ito yung pinaka-refreshing. May lasa kasi yung bottled water nila. And so, I'm happy naman na kahit papano, hindi man ako nakapagkape, masarap naman yung tubig na nainom ko. Marami kaming tubig na binili kasi babaunin namin dahil mahaba yung araw namin that day. True enough, nung pauwi na kami, masasaraduhan na kami ng mall at wala na kaming mahanap na restaurant. Lahat sa kanila ayaw kaming tanggapin dahil magko-close na ang mall ng 10 o'clock. Pero 9:15 pa lang, dito mo talaga ma-appreciate ang pagiging hospitable ng mga Pinoy. Though merong nag-iisang restaurant na willing kaming tanggapin, kaso lang hindi ako nagsasamgyup plus sobrang mahal talaga. Lumabas kami ng mall at nag-attempt kaming mag-taxi pero ayaw nila kaming kunin kasi malapit lang daw masyado. Hopeless na at pagod na rin kami kaya nag-decide na kaming bumalik ng hotel. And on our way pabalik nakita namin itong bakery na pa-close na. Sabi ko sa asawa ko, kunin mo na lahat ng pagkain na tingin mo mabubusog tayo. Mukhang may warmer naman, okay na yun. Habang namimili nakita kami ng mom ko and knowing how generous she is, she paid for what we took. Tigta-3 yata kami ng mga tinapay, may burger, malalaking klase ng tinapay, at dessert. Almost 4,000 inabot lahat ng pagkain at ang iba doon nadala pa namin sa Disneyland. Pinili namin yung mga burgers na may gulay, parang sumisemi pizza na bread, and ilang desserts na hindi naman matamis. Tapos maraming tubig. Bait and patient din yung staff nila dito, and to pay, you just have to tap your card, you can use your Octopus card, debit card or Visa or Mastercard. Ready na yan, itatap mo lang sa wall. Ang cute, no? Lifesaver talaga na naabutan pa namin bukas itong bakery na ito. Again, dito ka na-appreciate na hindi maarte ang mga bata at kinakain lang nila kung anong meron. There was also a time na kinailangan namin ng tubig and pumunta yung husband ko sa Yata supermarket nila. And nagulat kami kasi mas mahal pa yung water nila kumpara sa water na binibili namin sa hotel. May bayad yung mga plastic bags nila pero we opted to buy it even though we have eco bags because we need a laundry plastic bag na hindi na provide ng hotel namin. Okay din ang fruits and veggies nila rito. Kaya nga nang sabi ko maraming advantages at disadvantages in staying at Royal Plaza Hotel near Moco Mall. So pili ka na lang ng advantage na para sa'yo at disadvantage na okay for you. Please follow for more. See ya!